Pinakita ang class rep na di makapaniwala at sa isip niya. Ang lalaking ito na palaging hul ay biglang nanguna sa klase at patuloy na nangunguna sa buong rangkang na parang wala lang. Kung ikaw ang palaging mangguna, ano ang magagawa ko? Hindi ta maaari. Lumipat na ang eksena kung saan nagtapos si Jin Hyun ng junior high na may pinakamagandang marka at ngayon ay isa na siyang high schooler. At nakapasok siya sa Ilsan High School kagaya ng sa nakaraan niyang buhay. Pinakita naman si Moonjin na magkaklase pa rin sila at inaaya itong maglaro. Sa isip naman ni Jin Hyun, paano kami naging magkaklase ulit? Kapalaran ba ito? Pumasok naman ang isang guro at sabing manahimik kayo. Gusto ko ang attention NYU, masaya akong makilala kayo, ako ang guro niyo si Lee Man-ho, at patuloy itong nagsalita ng mahaba. Sa isip naman ni Jin Hyun, parehas na parehas siya ng noon. Napapapikit ako sa antok. Nagulat naman si Jin Hyun dito sa pumasok at sabing, sorry na late ako dahil sa traffic, guro, meron pa bang bakanteng upuan? Nagalita naman ang guro at sabing, ikaw alam mo ba kung anong oras na at ano yang buhok mo na yan? Anong pangalan mo? Sagot naman ang lalaki, ako po si Lee Sang-min. Sagot naman ang guro, Lee Sang-min, tatandaan ko yung pangalan na yan. Kung may loko-lokong nasa paligid mo, ang mga batang nasa paligid mo ay magiging kagaya mo. Teka, Lee Sang-min, nagtapos mula sa Common Junior High? Sagot naman si Sang-min, oo, paano mo ko nakilala? Bigla naman nagbago ang guro at sabing, bakit di mo sinabi agad, sobrang traffic na at maaring napagod ka sa biyahe, umupo ka na sa bakanteng upuan na yan. Maganda ang upuan na yan, meron kaunting araw. Sagot naman si Sang-min, ayos lang ako, uupo na lang ako dun sa dulo. Nagbulungan naman ang mga estudyante at sabing siya pala si Lee Sang-min, siguro mayaman ang kanyang magulang. Gwapo rin siya at kinulayan niya pa ang kanyang buhok, magaling din daw siya sa klase at nasa rank siya sa national mock test. Nagpakilala naman si Sang-min dito kay Jin Hyun. Sa isip ni Jin Hyun, kagaya ng inaasahan ko, parehas na klase, parehas na upuan. Di ko kakalimutan ang pangalan niya. Dahil siya ang sum-iron ng buhay ko sa nakaraan. Kahit na nakaraan na ito, di ko pa rin ito makakalimutan. Sinasabi dito na lumipas na ang mga araw pero wala namang nangyari na kahit ano. Pero sa nakaraang buhay ni Jin Hyun, nagawa na ni Sang-min na mambuli sa ikalawang araw kahit sa simpleng mga dahilan lang. Pero ang nangyayari, lumalapit pa ang mga tao kay Jin Hyun. Sa isip naman ni Jinin, ang hirap ng ganto na medyo kilala ko. Dito patuloy pa rin si Moonjin sa pag-aaya ng laro kay Jinhyun. Bigla namang kumapit si Sang-min sa balikat ni Jinyu at aya nito. May oras ka ba sa gabi? Sagot naman si Jinhyun, ano ito? May problema ba? Sagot naman si Sang-min, wala naman, gusto ko lang maglibang, huwag ka mag-alala. Sagot ulit si Jinin. Biglaan naman ata. Di ko alam kung anong gusto mo pero salamat na lang. Napatanong naman si Sang-min. Pero bakit? Salita ulit si Jin Hyun, meron akong importanteng gagawin at aalis na rin ako. Mag-enjoy kayo. Lapit naman ang isang lalaki at sabing, Sang-min, anong ginagawa mo? Sagot naman si Sang-min, Chulwo. Kilala mo ba siya? Sagot naman si Chulwo. Siya ba? Si Kim Jin-hyun sa Jinson Junior High, isa siyang ultimate nerd. Sagot naman si Sang-min. Tingin ko hindi ko siya gusto. Paasar naman na sagot ni Chulwo, bakit, dahil ba siya ang nanguna sa entrance exam imbes na ikaw? Sagot naman ito. Well, hindi ako sigurado, basta ayaw ko lang sa kanya. Salita naman ulit si Chulwo. Gusto mo bang bugbugin ko siya?
Sagot naman si Sangmin, hindi, siya ang no. 1 sa school, di maganda kung gagalawin natin siya. Mas mainam kung ang habulin natin ay ang mga malalapit sa kanya. Ang matalik niyang kaibigan ay kaklase natin, di ba? Sagot naman si Chulwo. Buti naman meron ng magandang gagawin. Alam ko pangalan niya, ang maliit na si Moonjin. Sagot si Sangmin. Di ko na alam masyado yan, kaya papabeya ko na sa iyo yan. Tinitigan naman ni Chulwo si Moonjin at sa isip nito. Kawawang nilalang. Sabi naman dito si Moonjin. Anong nangyayari? Pumunta naman ang eksena kung saan nag-aaral ng mabuti si Jinhyun at sa isip niya. Itong parte na ito kailangan ko tong matandaan. Kailangan kong mag-aral ng maigi hanggat maari habang may oras pa habang di pa nagsisimula ang high school subjects. Dahil pahirap ng pahirap na i-maintain ang rank ko. Salita naman dito ang ina ni Jinhyun. Anak, gabi na, bakit di ka pa nagpapahinga? Sagot naman si Jinhyun, inawag po kayong mag-alala, mauna na po kayong matulog at sa isip ni Jinin. Ina, dahil gusto kong pumasok sa National Medical School. Para makapasok dun kailangan ko mag-aral ng mabuti sa aabot ng aking makakaya, pero tingin ko magagawa ko ito.